Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Katiis mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan sa Zamboanga at dyan sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias Mexico. Muchas gracias Zamboanga. Okay po, bago po ako magpatuloy po sa pagdikod o sa pag-analisa na isang treasure markers po na pindala po ng ating katiis mula dyan sa Mindanao. At thank you so much sa katiis na ako po inyong napili at sa inyong pinagkakatiwalaan sa pag-analisa sa pagdikod po ng inyong pinadala pong treasure marker, treasure symbols at treasure sign katiis. Okay po, ako po ay nagpapasalamat sa mga subscriber ko, mga followers at mga viewers, mga bagong subscriber na rin at bagong followers at also mga bagong viewers. I thank you so much sa inyong pagtangkilik at sa walang sawang panonood po ng aking YouTube channel. Ito po ang aking tema po ng aking YouTube channel po ay isa pong pagdidikod po, pag-analisa po ng mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers, katiits. Okay po, yung mga marami po nagtatanong at mga nasa aking comment section po nagtatanong kung saan po ipadala, saan po isend po ang mga treasure marker, treasure sign, treasure symbols. Sa akin po, pwede nyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon, naka sunglasses po ko doon, naka SID. At marami po kasing Alejandro Sanchez po. Marami tayong kapangalan na Alejandro Sanchez ang lumalabas po doon. Yung pipiliin nyo po ay yung naka sunglasses po ako doon, naka SID po mga katiits. So yun po yung pipiliin. Sana po ang gawin nyo muna, kailangan mag-friend muna tayo, mag-i-add friend nyo ako para makapasok po kayo at ma-send nyo po ang inyong mga treasure marker signs and symbols sa akin upang ito ay aking ma-decode sa abot kong makakaya na ma-decode po at ma-analisa ang inyong mga treasure sign, markers, and symbols na pinapadala niyo po sa akin. Thank you so much mga katiits sa inyong pagtitiwala sa akin mga katiits. Po, tayo po ay dalako na po sa pagdidikod po. So, ito po ay isang padala po mula dyan sa Southern Leyte mga katiits. So, napakagandang lugar dyan. So, ito po ay isang marker stone po na hugis pagong. So, hugis turtle mga katiits. So, yan po ay isang napakagandang markers na ito ay pinadala po ng ating katiits at nagpapatulong po sa pag-analisa, pagdikod po ng isang marker stone po na hugis pagong ay tinatawag na hugis turtle katiits. Ito po, ayan po ay napakaganda pong isang treasure marker po at yan po ay isang legit po na treasure marker ang pagong mga katiits. Kasi nga madalas po marami na po na mga katiits po natin na nakakuha po, nakahit po ng items na ang treasure marker po ay isang turtle o isang pagong mga katiits. So yun po ay isa po ang pagong po sa paborito po ng mga Japanese, Korean, and Chinese mga katiits na ito'y ginagamit po as treasure marker. Yan po, ang pagong po ay nagsisimbolo po ng isang madalas po, mayroon pong ito'y isa pong nakakuha na po ng items na pagong po yung pinaka treasure marker. So, yung pagong naman po yon, ito hindi ko lang ito kung saan ito banda kasi nga medyo yung picture po na pinadala ay parang nakapokus lang mismo sa pagong. Yung kasi nga mayroong na nakahits po na pagong po yung marker ay yung pagong ay nandoon po sa ilog. So, ano po yung senaryo doon? So, yung pagong na nasa ilog ay mayroon pang isang pagong na doon sa lupa na ang hindi ganong kalayuan, siguro ang layo nun ay mga 7 meters or 5 to 7 meters. Ngayon, yung
item po kung nasaan po natagpuan po ay doon naman po sa may puno na ang layo noon ay nasa mga 8 hanggang 10 meters po ang layo mula dito sa pagong na sa lupa, sa tubig. At ang layo din ng isang pagong na medyo may kalaitan ay doon sa lupa ay ganun din po ang distansya na sa mga 10 meters po ang layo. So, isa po sa napaka ganda po at napaka legit po yung pagong na markers po na ito ginagamit po ng mga Japanese, ng mga Korean at mga Chinese soldier, mga katis. Okay po, paano po nangyari yung retrieval o treasure po na nakita po ng ating katis? Yung po, yung pagong na yun po na nasa tubig at mayroong pagong po na nasa lupa. Yung pagong na nasa tubig ay medyo may kalakihan. Yung pagong na nasa lupa ay maliit lang. At yung isang punong kahoy, isang old tree, ay naka-triangulation po. So mahilig talaga sa triangulation po ang mga Japanese, mga katiits. So yun po. So doon po yung item na locate doon sa punong kahoy, sa old tree na kahoy. So dalawang pagong, isang maliit, isang pagong na sa tubig, yung isang pagong na medyo maliit ay doon sa lupa. At yung item po na trees po doon po sa may punong kahoy. So triangulation po, ang distance po ay 10 meters po ang layo. Parehong 10 meters ang layo po. Triangulation po yung shape ng kanyang pagkakita po doon. Yun sa may punong kahoy ang item. So napaka ganda po. Ano po yung nakuha nila noon ay mga gold coins po na kasing laki po ng piso. Siguro po may mga 15 piraso. So puro gold talaga, solid gold ang nakuha nila doon. So ito po, tingnan nyo po itong apat na sulok, west, east, north, and south. Baka nga po, mayroon tinatawag yan na countersign o tinatawag na coordinated markers. So yun po madalas po ang ginagawa po ng mga Japanese at Korean po na mayroon pong minsan linalagay po nila, linalayo ng kunti doon sa pinaka treasure marker. So ito pong treasure marker ay isang pagong. So posible po mayroon po itong countersign o mayroon ito coordinated markers. Baka may sa paligid po niyan sa distansya po ng 1 hanggang 10 meters, 1 hanggang 7 meters po ang distansya po mula dito sa pagong sa west, east, north, and south. I-check niyo po katis baka mayroon niyang may maliit po na pagong niyan. At mayroon pang ibang mga punong kahoy dyan na bilang pong pinaka-treasure marker o coordinated marker o coordinated sign, mga kataits. So, sa distansya po ng 1 hanggang 5 meters po, i-check nyo po, baka mayroon niyang countersign o may tinatawag dyan na coordinated marker, mga kataits. Ganun din po yung kanyang west area. Same distansya po mula dyan sa pagong, medyo pinaka-mother markers po. Same distance po, 1 hanggang 5 meters po sa west. Ganun din po doon sa area po ng north. I-check nyo din po yung area. Baka po mayroon yung mga bato dyan na ay pagong o hugis pagong o baka mayroon pong punong kahoy, may mga old century tree dyan na hindi kalayuan po sa mga 1 hanggang 5 meters po ang layo. As well as po the opposite po of north, yung south area. Ganun din po, i-check nyo rin po yan, baka mayroon pong countersign or coordinated markers dyan sa south area. So yun po, ang pagong po ay isang positive treasure marker, treasure sign, o treasure symbols po na may item po dyan sa malapit po sa pagong. So yung inuulit ko po, yung nakakuha po, nakahits po ng item po ay triangulation po yung kuha po ng item po. So dalawang pagong po yung nakita, yung isang pagong sa tubig, yung isang pagong sa lupa, at mayroong puno na medyo may pagkatanda na po, mga century old tree na. At doon po na-detect po ng metal detector and
gold locator po. Ang napakababaw lang po. Wala pang siguro po mga 5 meters po. Wala pang 1 metro po ang lalim po ay kayang-kaya naman po ng metal detector. So yun po, isa po yun sa napaka ganda po itong markers ito mga katits. At mayroon po ako napansin mga katits na parang letter Z o letter N sa naka-engrave po dito sa pagong. So i-check nyo po yan yung dulo po ng north or dito po sa dulo po ng south mga katits. So ganun distansya po hanggang 1 hanggang 5 meters din mga katits. Yun po, tingnan nyo po yung paikot ha. Yung paikot po, yung 4 na sulok po, north, south, west and east mga katits sa distansya po ng 1 hanggang 5 meters po ang layo. Pansinin nyo po ha, baka mayroong may small turtle, may small pagong yan na hugis pagong o mayroon pong mga punong kahoy, mga century old tree na napapansin nyo po dyan sa di gaanong kalayuan ng mga 1 hanggang 5 meters ang layo mula po dito sa pinaka-marker po ng pagong. So ito po mga katiis, huwag niyong kaligtaan. Ito nga madalas kong pinaalala sa mga katiis po natin. I-check nyo po, pwede nyo i-metal detector po yung mismong pinaka-mother markers na itong pagong, ang katawan nito, or pwedeng gamitan mo ng gold locator, at pwede nyo pong pukpukin nyo po ng martilyo o maso yung kabuuan po ito ng pagong. Baka mayroon tinatawag na rock enclosed item mga katiis. Yung madalas po yan na mayroong mga tinatawag na giveaways po sa mismong mga markers, treasure markers po ng ito yung mga minsan ginagawa po ng mga Japanese yan mga katiis. So i-check nyo po yung kabuuan po ng pagong nito. Pwede nyo pukpukin po ng maso o martilyo ang katawan po mismo nito. Baka po alam niyo po ang tunay ang solid tunog at minsan yung tunog ay ampaw. Alam na po pwede po mayroon pong giveaways po yan o mayroong treasure enclosed po yan sa bato mismo mga katiis. Okay po, yung nakatungo po yung ating pagong, i-check nyo po yung in-between po, south and east. So i-check nyo po baka mayroon po dyan coordinated sign or coordinated markers po dyan sa uluhan po ng ito in-between po sa pagitan po ng east at south katiis. So yun yung bantayan nyo po kasi nga yung mga pointers po ng mga treasure marker ay doon po yan madalas tinuturo po. So sa pagdidikot po, sa pag-analisa ay hindi 101% po lahat po natin ay nalulukit na nakita po, at isa pa rin po ay nakakatulong po ng mabilisan po ang treasure hunting equipment like metal detector or gold locator mga katiits. Yun po, sana po ay nasundan po natin katiits na nagpadala po ng napakaganda pong treasure marker na isang turtle o isang pagong po na ito'y napaka-positive po ito, na ito'y may items, so may giveaways items po ito dahil hindi man gaanong kalakihan po ito. Madalas po mga ganyan mga treasure marker na kalaki po ay mga giveaways po yan, pero ito'y valuable items yung mga katiis. Okay po, ako po ay nagpapasalamat po. Yung mga bago pa lang pala sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipalabas. Maraming salamat po muli. Thank you so much for watching. God bless us always.